pag sinabing recanting, magkaiba po ang resistance. Okay? Recanting the testament or testimony as false. Ibig sabihin, halimbawa, pinatawag ka sa korte, nagbigay ka ngayon ng mga testimony, pero yung testimony mo pala, full of kasinungalingan. Later on, nakonsensya ka. Sabi mo, ayoko na, hindi ko na kinakaya yung kasinungalingan na sinabi ko during the court. Now, you need to file what we call affidavit of recantation para, okay, para alam mo ngayon yung tinatawag nating, yan, parang wini-withdraw mo yung statement mo. Okay? Magkaiba po mamaya pag-discuss natin yung mga deposition. Okay? Binabawi mo yung testament mo. Okay? Binabawi mo yung mga testament mo na sinabi mo during your testimony. Okay? Yun nga lamang, kahit baguhin mo or bawiin mo yung iyong mga testament or yung iyong mga testimony, you may now face what we call different sanction. Okay? Pwede yung tinatawag nating perjury or what we call, ano pa yung isa? False testimony. Okay? False testimony. Affidavit of recantation, withdrawing your testament or testimony as false. Okay? That is your affidavit of recantation. Sir, pag binawi ko ba yung aking testimony, matik ba hindi na ako pwedeng kasuhan? So, depende po yun sa tao. Okay? Pwede kang kasuhan, depende na lamang. Okay? Depende na lamang kung kakasuhan ka. But they can actually file a case against you. Pero kung binabawi mo na at makakatulong ngayon na nagsisinungaling ka, syempre kung ako yung complainant, hindi kita kakasuhan, nakakatulong ka na sa akin eh. Okay? Why would I file a case against you? Yun nga lamang, kailangan mo lang. Ito ba? You just needed to file what we called a affidavit of recantation. Aling taas. Ito ba? Recanting the testimony as false. Binabawi mo pag sinabing affidavit of recantation. Okay? Binabawi kapag sinasabi nating affidavit of recantation. Okay? Number 11. This is a legal form filed by a person who wishes to file a legal action against another. Okay? Ano daw yung legal form? Yung pinakaunang legal form na kailangan mong i-file para magkaroon ng tinatawag nating criminal institution. What is that? It is, of course, dapat alam nyo na yan, it is what? Complaint affidavit. Okay? So yung tatlo, sir, is it required? Required ba na mag-conduct ng reply, ng counter, ng rejoinder? Tandaan po, hindi po required magbigay ng tinatawag nating reply, counter, and rejoinder affidavit. Pero sir, para saan? Bakit kailangan nating magbigay ng tinatawag na counter, reply, or rejoinder? Now, complaint affidavit is filed by the complainant. Filed by the complainant. Kung ikaw ang nagre-reklamo, magpa-file ka ng tinatawag nating complaint affidavit. Eh sir, ako yung tinatawag na respondent. Okay? Ako yung respondent. Ano ngayon ang sagot ko? Or saan kong ilalagay na affidavit yung sagot ko sa kanyang complaint affidavit? It is what? It is. Okay? It is what we call counter affidavit. Filed by the respondent. Okay? Pangalawang ifa-file is what we call counter affidavit. Sir, kailangan ko bang mag-file ng counter affidavit? Not necessarily. Okay? Not exactly you needed to file what we call counter affidavit. Sir, bakit po? Kasi sabi natin, yung counter affidavit is only to contradict. Okay? Para mag-contrast lang natin yung kanyang complaint affidavit. Eh sir, anong relevance? Bakit ako magpa-file ng counter affidavit? Para at least, doon pa lamang meron tayong patunay na kinokontra mo na yung mga statement na sinasabi niya. So, anong relevance naman kapag hindi ako nagkontra? So, pwede agad dumiretso yung kaso sa korte. Pagdating sa counter, pwede na magkaroon agad ng dismissal. Pwede hindi ituloy. Bakit? Napatunayan niya sa counter pa lamang na mali-mali naman yung iyong complaint affidavit. So, dun pa lang matatapos na. Okay? At kapag halimbawa, mali-mali yung information mo na ay sa complaint at pinaparatangan mo siya ng maling information, now, pwede ka naman as respondent mag-file ng case against sa kanya. Okay? So now, sabi natin, nag-reply ka or halimbawa, nagsumagot ka sa complaint, ang tawag is counter affidavit. At kapag yung complainant sasagot ngayon sa counter affidavit, ang tawag po natin dyan is, okay, reply affidavit. Okay? Made by the complainant. So this is the third affidavit filed. And kapag halimbawa, ayaw magpatalo ng tinatawag nating respondent, re-reply din siya through what we call rejoinder affidavit. Okay? Rejoinder affidavit. Respondent. Pang-apat.
Okay, so nandiyan yung number kung pang-una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. So this is the third one. Okay, so number 11, it is the complaint affidavit. Sir, may kasunod pa ba yung rejoinder affidavit? Wala na po. That is the end. Diyan na po natatapos yan, rejoinder affidavit. Okay, 11 is bravo. Okay, 11 is bravo. Now, number 12, saan ka daw magpa-file ng tinatawag nating affidavit? Saan ka magpa-file ng tinatawag nating affidavit? A, prosecutor's office. B, police officer. C, either A or B, or D, neither A or B. Saan ka magpa-file? Saan magpa-file? O, final answer na ba yan? Yung letter A. Is that your final answer? Is that your final answer? Will it be your final answer? Letter A, may nagsagot ng B. Wala magsasagot ng either A or B. Maalin sa dalawa? Wala. Ha? O, tingnan. Ano ba yung tinatanong natin? Question of where. Okay? Saan ka magpa-file ng tinatawag nating complaint? Okay? Saan? Lugar ang pinag-uusapan. Tingnan. Prosecutor's office. Lugar. Police officer. Person. Eh, anong tinatanong natin? Where you can file what we call complaint affidavit. So the answer is what? Alpha. Okay? Alpha, prosecutor's office. Okay? O, diba? Sabi ko sa inyo, madali lang siya pag tinignan. O, ganyan lang ang tanong sa board. Ganyan siya pag hindi mo masyadong binasa. Okay? So, ang tinatanong is where. So, lugar ang tinatanong natin. Kung ang tinatanong is, who can you file? Or saan ka magpa-file ng tinatawag? Or kanino ka magpa-file? Pwede rin yung tinatawag nating police officer. Okay? So, number 12 is what we call alpha. Prosecutor's office. Okay? Prosecutor's office. 12 is alpha. 13. The person signing an affidavit o tao ang tinatanong. The person signing at pumeperma sa tinatawag nating affidavit is named as affiant. So pag sinabi daw nating affidavit at ikaw ang pumeperma, ang tawag daw sa iyo is affiant. Okay? Affiant daw ang tawag. Okay? Thus, affiant is the one swearing to the truthfulness of the contents of the affidavit. O, tingnan natin. Sabi ko sa inyo, marami din tinatanong sa affidavit and sworn statement. So, let's try to compare and contrast. Okay? Affidavit. Let's try to compare and contrast. Affidavit versus what we call sworn statement. Okay? Affidavit versus what we call sworn statement. Okay? Pag sinabi po nating affidavit, okay, they are both declaration of facts. Parehas po silang nagde-declare ng katotohanan. Okay? Parehas nagde-declare ng katotohanan. Okay? Pag sinabi natin affidavit and sworn statement. Eh sir, ano yung basic difference nila? Okay? Ano po yung pinagkaiba nila? Pag sinabi nating affidavit, it needs to be notarized. Needs to be notarized. Kailangan pong dumaan sa tinatawag nating notary public. Needs to be notarized. Okay? Kailangan dumaan sa tinatawag nating notarization process para maging effective yung tinatawag nating affidavit. Okay? Now, pag sinabi naman po nating sworn statement, it needs not needed to be notarized. So in other term, so hindi po natin kailangang i-notarize ang tinatawag nating sworn statement. Okay? Hindi kailangang i-notarize ang tinatawag po nating sworn statement. Kumpara sa affidavit, needed to be notarized para maging effective ang sworn statement po, hindi. Okay? Commonly po ang sworn statement saan ginagamit? Ang sworn statement ginagamit po yan for filing a criminal case. Sa pagpa-file ng kaso, filing a criminal case for judicial proceeding. Filing of a criminal case, judicial proceeding. At yung tinatawag po nating affidavit commonly, it is used in general sense. Sir, paano general sense? Okay? So, pwedeng ginagamit for filing a criminal case kapag pag hindi nasunod yung nakalagay sa affidavit or for your personal copy. Okay? Pagpapatunay lamang na lahat ng information sa affidavit ay totoo. Yun lamang ang gusto mong gawin sa affidavit, hindi mo kailangan dalhin sa kaso, affidavit. Okay? Kumpara sa tinatawag natin sworn statement, kailangan po hindi na kailangan i-notarize kasi dadalhin po natin yan sa tinatawag nating
criminal institution. Okay? So yan ang ginagamit natin for filing a criminal institution. Eh sir, hindi sinunod yung nakalagay sa affidavit. Nakalagay doon, kailangan magbayad sa affidavit within this time of period. That is the time na pwede po natin gamitin yan in filing a criminal case. Okay? So maraming purpose po ang paggamit ng tinatawag nating affidavit. Okay? Now, ano po ang tawag sa tinatawag natin? Okay? Ano ang tawag natin sa anong tawag sa bumipirma sa tinatawag nating affidavit? What do we call that person? Anong tawag natin sa kanya kapag ikaw ang pumipirma sa isang affidavit or nangangako na lahat ng laman ng affidavit is totoo? It is affiant. Okay? It is what we call affiant. At kapag naman, ikaw ang nagbibigay ng information as part of what we call sworn statement, ang tawag po sa iyo is what? Kapag naman ikaw ang nagbibigay ng sworn statement, ang tawag po sa iyo is what? Okay, declarant. We are calling you as declarant. So, tingnan yung mga terms na ginagamit. Okay, declarant. Now, meron tayong tinatawag na parts of an affidavit. Kasi nga dito maraming tinatanong sa board examination. Parts of an affidavit, kaya be familiarized. Okay? Kailangan yung alamin ang konsepto ng mga parte ng affidavit. Okay? What are the parts of an affidavit? Okay? Diyan papasok yung unang part, which is what? Yung mga tinatawag nating mga basic information. Sir, kaninong basic information ba yung kailangan nating hanapin as part of an affidavit? Whose basic information? Of course, wala nang iba, our affiant. Okay? The basic information of the affiant, the name, the age, the work, the workplace, kailangan nakalagay sa tinatawag nating affidavit. Eh sir, basta lamang ba basic information ang kailangan nating makita? Kailangan pong nakalagay dyan yung tinatawag nating averments. Sir, ano naman po yung tinatawag nating averments? The averments are the contents ng affidavit. Okay? Ang laman po ng averments natin are the contents of the affidavit. Kung gusto mong sabihin as part of your affidavit, it is written on what we call part of an averment or individual averment. Eh sir, nangangako ako ngayon na gusto kong magsabi ng katotohanan at lahat ng laman ng aking affidavit ay totoo. Walang kasinungalingan. Ang tawag po natin sa part na yan is what? We call that as part ang tinatanong natin. Ano yung part? Jurat is yung kanyang content o yung pangalan. Ang tawag natin dyan is jurat. Pero anong part po yan? It is what? It is the statement of truth. Okay? It is the statement of truth. At ang laman po ng tinatawag nating statement of truth is yung tinatawag nating jurat. Okay? Yung jurat po is the clothed name na tinawag natin for statement of truth. Na ang gusto pong sabihin ng jurat is what? Ano po ang gustong sabihin ng jurat? Swearing to the truthfulness. Tandaan na, paborito rin tanong yan mula December 2022, yung salitang jurat and acknowledgement. Okay? Swearing to the truthfulness of the contents. Okay? Nangangako ka na lahat ng information na nailagay mo sa iyong tinatawag na affidavit ay ano lamang? Pawang katotohanan. Okay? Kapag nangangako ka, it is primarily what we call in part of a jurat. Okay? You're swearing to the truthfulness, jurat. Okay? Jurat. Swearing to the truthfulness of the contents, jurat. Okay? Eh sir, kapag naman pipirma ka lamang at ina-acknowledge mo na ikaw ang nagbigay ng information, hindi ka nangangako na lahat ng laman yan is totoo, pero gusto mo lamang sabihin na ako po ang pipirma dyan kasi ako naman ang nagbigay ng information. Anong tawag sa part of an affidavit? Ang tawag natin is, we call that as what? We call that as what? We call that as attestation. At sa loob ng attestation, diyan papasok yung tinatawag nating acknowledgement. Okay? Acknowledgement. Okay? Acknowledgement. Sir, ano naman yung acknowledgement? Anong kaibahan ni acknowledgement papunta kay tinatawag nating jurat? Kay jurat, nangangako ka na lahat ng information ay totoo. All information therein, inside what we call affidavit, are true. Okay? Yan yung sinasabi nating jurat. Now, kapag acknowledgement, no swearing to the truthfulness. Hindi ka nangangako. No swearing to the truthfulness.
So ano lamang ang gusto mong sabihin kapag acknowledgement? You're only wanting to tell na ikaw, or you are what? Acknowledging that you signed. Acknowledging that you signed and provided the information, okay? Acknowledging. Okay? Acknowledging that you provide, na ikaw ang nagbigay ng information that you provided the information therein. Okay? The information therein. Sige, wait lang. The information therein. Sa loob ng tinatawag nating acknowledgement. Okay? Information therein. Sa loob ng tinatawag nating acknowledgement. Okay? So, tingnan ano pinagkaiba. Jurat, nangangako ka na lahat ng information, lahat ng binigay mo, totoo. Kapag acknowledgement, wala kang pangangako, gusto mo lamang sabihin na ikaw ang nagbigay at pumirma sa tinatawag nating affidavit. Okay? That is for acknowledgement. So, tandaan ang difference ng dalawa. Learn the difference between the two. Basta nangangako, jurat. Okay? Jurat. Ang part ng jurat na yan is what we call a statement of truth. Pag naman, halimbawa, acknowledgement, ang part po sa affidavit is what we call attestation. Okay? So, ano yung last part ng tinatawag nating affidavit? Yung tinatawag po nating signature. Sir, kaninong signature ang kailangan present? Sa pinakang last part ng tinatawag nating affidavit. Whose signature po ang kailangan present? Dalawang signature ang kailangan present dyan. The signature of whom? Kaninong signature po ang kailangan present? Of course, the affiant. And sino pa? Or kanino pang signature? Whose other signature are needed? Kapag tayo ay nag-execute ng tinatawag nating affidavit, ano nga yung primary requirement natin? Pag sinabi nating affidavit, kailangan notarized. Ibig sabihin, kanino pong pirma ang kailangan present sa tinatawag nating affidavit? Okay? Sa tinatawag nating notary public. Okay? Sa isang abogado na nag-execute ang tinatawag nating notarization. Okay? Notary public. Okay? Now, balik tayo sa tinatawag nating jurat. Kasi yung swearing dito, mayroon tayong dalawang uri ng panunumpa. Okay? It could be oath and affirmation. Oath and affirmation. Okay? Munti ko pa makalimutan. Oath and affirmation. So, anong pinagkaiba ng oath sa affirmation? Nanunumpa ka po kapag oath sa supreme being. Supreme being. Ibig sabihin, ano example ng tinatawag nating oath? Do you promise to tell the truth but nothing but the truth, so help you God? Okay? Basta nabanggit yung pangalan ng isang supreme being, it is an oath. Kapag naman affirmation yan, you are just swearing the truthfulness to your own honor and integrity. Okay? Your honor and integrity kapag sinabi nating affirmation. Okay? So, dalawang uri ng ating swearing. Swearing to that oath and swearing to our affirmation. Okay? So, parte yan ang tinatawag nating jurat. Basta merong supreme being, God, or so whatever, kung sino man ang inyong supreme being, that is an oath. Basta sa iyo namang honor and dignity or integrity, it is the affirmation. Okay? Sabi natin, affirmation and the notary public. Sir, ano ba ang requirement para matawag kang notary public? Ano po ang requirement para matawag kang notary public? What is the primary requirement para masabi natin, notary public to? Okay? Ano primary requirement natin? Is a lawyer enough? Sabi natin is what? Kailangan po is, yes, kailangan abogado. Pero specifically, member of the bar. Yan na po yun. Abogado, lawyer. Dalawa po ang kailangan. Ibig sabihin, sir, kapag abogado lamang ako, okay, kapag abogado ako, hindi necessarily mean na pwede akong mag-execute ng tinatawag nating notary public. Bakit? Kasi nga, it is only one of the requirement na ikaw ay isang ganap na abogado. Okay? Na isa kang ganap na abogado. Now, pag sinabi nating notary public, okay, kailangan meron tayong tinatawag na notarial commission. Okay? Notarial commission or certificate. Ina-apply po ang pagiging notary public. Okay? Ina-apply po yan. Pinipetition niya sa isang executive judge. Kapag ginrant niya na magbigay ka ng notarization, that is the time na tatawagin kang notary public.
Okay? Notary public. Pero kapag ikaw ay isang abogado at wala kang notarial commission, you cannot execute what we call notarization. Okay? So anong effect ng notarization? Dalawang effect ng notarization. It ascertain the truthfulness of the content. Pinapatunayan ngayon yan o ina-acknowledge ng batas na lahat ng laman ng iyong affidavit is na what we call true. Kaya kapag nagsinungaling ka ngayon dyan, pwede kang masubject to what? Okay? Pwede kang masubject sa tinatawag nating perjury. Okay? Now, ano pang ginagawa? It transpose what we call private document papunta sa tinatawag nating public document. Okay? Kapag na-notarize po yan, matik, from private document, it now becomes what? The authority or the property of the public. It is now becoming a public document. Okay? Kaya kapag nagsinungaling ka dyan, matik, pwede kang kasuhan. Okay? Kasi it's already what we call public document. Okay? So these are the requisites ang tinatawag nating parts of an affidavit. Okay? Alin po ang yung deed of sale po? Basta dumaan sa notarization, public po 'yan. Ang hindi lamang public na document na dumaan sa notarization, yung tinatawag po nating last will and testament. Okay? Kapag ang last will and testament na notarize, hindi po yan tatawagin as a public document. However, tatawagin pa rin natin yan as a private document. So anong ginawa ng notarization sa isang last will and testament? So ang ginawa lamang po ng notarization dyan is pinatunayan na genuine at totoo yung in-execute mong last will and testament. Okay? So yan po yung tinatawag nating last will and testament. Last will and testament is still a private document. Okay? Private document. Punta tayo ngayon sa question. Sagutan. A person assigning an affidavit is named as affiant. Tama ba yung unang statement? Is the first statement correct? Is the first statement correct? Okay, it is correct. Thus, affiant is the one swearing to the truthfulness of the contents of an affidavit. Okay? Thus, the affiant is the one swearing to the truthfulness of the contents. Tama rin ba yung second statement? Tama ba? Yung affiant ba ang nangangako na lahat ng information dyan is what? Totoo. Therefore, the answer is what? Both now statements are correct. Okay? Kasi parehas na po yan ngayon as correct. Okay? So yung alpha, ano nakalagay? The first statement is falsely written. So mali daw yung unang statement. Pangalawa, the second statement is truthfully written. Tama daw yung pangalawang statement. Yes, tama po yung pangalawang statement. Pero, okay, pero parehas kasi silang tama. Kaya yung pinakang sagot ang isasagot natin. Okay? Both statements are correct. 13 is Charlie. Number 14. It is simply put as interviews of the witnesses in criminal cases where they are placed under oath. Ano sagot po natin dyan? Interviews of the witnesses in a criminal case where whenever they are placed under what we call oath. Ang tawag po natin dyan is what? We call that as what we call deposition. Okay? We call that as what we call deposition. Yung interview, hindi ka naman agad-agad sinasabi as what? Witness ng isang criminal case. Ini-interview ka lamang. Okay? You are just being interviewed but not necessarily mean na gagamitin yan as part of the criminal case. At saka kapag ini-interview ka naman, hindi mo naman kailangan manumpa na lahat ng information na sasabihin mo is totoo. Kaya nga ini-interview ka lang, whatever na naaalala mo sa isang case, sasabihin mo yun. Okay? So for number 14, it is deposition. So meron tayong dalawang uri ng deposition. Deposition de beniese and deposition perpetuam rei memoriam. Sir, anong pinagkaiba ng deposition de beniese at deposition perpetuam rei memoriam? Okay? Now, generally po, ang ating tinatawag na deposition is only conducted, ginagawa lamang po natin yan kapag tayo po ay nag-a-anticipate ng kaso. Okay? Deposition po, kapag tayo ay wala pang kaso nakafile. Okay? Deposition perpetuam rei memoriam, wala pang kaso na nakafile. So ano lamang ang purpose na tinatawag nating deposition perpetuam rei memoriam? Pwedeng nag-a-anticipate ka or in the future, there is a possibility na magpa-file ka ng kaso. Okay? Kaya nag-i-interview ka or nag-i-interview ka under the deposition under an oath para makuha mo ngayon yung mga information whether to file or not to file a case. Kasi nga dito, wala pang kasong nakafile. Okay? Pero kapag sinabi nating deposition de beniese, there is a case filed.
Sir, generally, kailangan wala pang kaso ang paggamit ng deposition. Now, this is only a matter of an exception. Okay? It is only a matter of an exception. Sir, bakit po? Bakit magkakaroon tayo ng exception when it comes to deposition de beni essay? Okay? Kasi po yan is for the preservation of a testimony. Preservation of a testimony. Sabi natin, generally, the nature of deposition, kailangan wala pang kasong nakafile. Pero kapag meron ng nakafile, it is only a matter of exemption. Para, sabi natin, for the purposes of what? Preservation of a testimony. So, bakit kailangan i-preserve? Bakit kailangan i-preserve ngayon yung testimony? For the purposes po na dapat, halimbawa, yung ating witness, aalis ng Pilipinas. Lilipad na kung saang lugar man. Ano pa? Merong mga threat sa buhay na paglabas niya halimbawa ng court, pwedeng meron sa kanya nakatutok na baril, mapatay, may mga pagbabanta. O halimbawa, merong malubhang sakit. Okay? So those are the 3 exemptions na papayagan yung tinatawag nating deposition de beni essay. Pero kung halimbawa, hindi present ang tinatawag